Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang thriller action na pinamagatang The Punisher. Nagsimula ang mga pelikula nang si Frank ay tumutugtog ng gitara at nag-flashback sa kanyang asawa at mga anak. At isang flashback ng trauma na mayroon siya noong ang kanyang asawa at mga anak ay pinatay sa kanyang sariling mata. Sinimulan niyang alisin ang mga miyembro ng mga gang na responsable sa pagkamatay niya asawa at mga anak. Una, dinurog niya ang dalawang miyembro ng gang na nakasakay sa bisikleta, binaril sila, at pinaandar ang kanyang truck ang dalawang lalaki. Pumunta si Frank sa Juarez, Mexico, kung saan kararating lang ng pinuno ng kartel mula sa misyon, at ipinagdiriwang nila ang natapos na misyon ng pag-aalis ng asawa at mga anak ni Franks. Siya ay mapalad na nakarating sa Mexico ng ligtas, at ipinagmamalaki kung ang The Punisher ay dumating sa Juarez, Mexico, ay papatayin nila siya. Lingid sa kanyang kaalaman na si Frank ay nasa Mexico na at nakaposisyon na ang kanyang sarili sa kanya sniper upang alisin siya mula sa isang long-range shot. Habang ang pinuno ng kartel ay sumasayaw at nagdiriwang kasama ang patutot sa club, target ni Frank isang long-range shot. Binaril siya sa kanyang unahan at napatay. Napatay na ni Frank ang iba pang miyembro ng kartel, the bikers, the kitchen Irish, at the cartel leader. Si Mickey ang huling taong nabubuhay at sasakay na sana sa isang flight nang salakayin siya ni Frank sa restroom at sinakal hanggang mamatay. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakakuha ng trabaho si Frank sa isang construction site. Nagtatrabaho si Frank ng dagdag na oras at maaga siyang nagpatuloy at huli siyang nagsasara. Pinalipas ni Frank ang karamihan sa kanyang oras sa pagbaba ng isang lumang gusali. Nagalit ito sa iba pang mga manggagawa na tinanggihan ng dagdag na sweldo dahil sa overtime ni Frank. Habang siya ay nagtatrabaho, siya ay nagkaroon ng isang prasko sa likod ng mga alaala kasama ang kanyang asawa at mga anak at patuloy na hinahampas ang martilyo ng mas malakas. Dahil sa kanyang pagsusumikap ang ibang construction site worker ay pinagkaitan ng dagdag na sweldo kaya sila gang up laban sa kanya. Sinisira nila ang kanyang lunchbox. Nagawa niyang panatilihing cool ang sarili at hindi lumaban. Pagkatapos, sinubukan ng isang bagong manggagawa, si Donnie Chavez, na kaibiganin si Frank, at pinatunayan ang kanyang sarili sabik na pasayahin ang ibang mga manggagawa. Hindi natuwa si Donnie sa paraan ng panggigipit ng ibang mga manggagawa sa construction site kay Frank. Ang construction site worker ay may gang na binubuo nina Leo, Scott, Polly at Lance, construction gang. Ilulunsad ang construction gang at sinadyang iwan si Donnie. Sa sandaling yon, pinuntahan ni Donnie si Frank sa tuktok ng gusali upang makipag-chat sa kanya. Palaging umaakyat doon si Frank dahil walang pumupunta doon at pwede siyang magkaroon ng private time sa kanyang sarili. Ibinahagi ni Donnie ang kanyang sandwich kay Frank at nagkaroon sila ng kaunting chat at sinabi sa kanya ni Frank na siya nga isang Marine Corps. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ni Donnie kung paano siya nawalan ng ama at ina. Naawa si Frank sa kanya na naging dahilan ng pagbabalik tanaw niya sa pagkawala ng kanyang pamilya bilang well. Nang maglaon sa araw ding iyon, binisita ni Frank si Curtis Hoyle, isang veterano na kasama niyang nagsilbi noon na matay ang kanyang pamilya, at binanggit na ang kanyang oras sa Afghanistan ay may kasamang ilang aktibidad na ayaw niyang mag-usap. Binisita ni Frank si Curtis sa kanyang bulwagan kung saan tinatanggap niya ang iba pang retiradong dagat. Tinutulungan ni Curtis ang retiradong Marine na makaahon sa kanilang mental trauma, binibigyan niya sila ng pag-asa. Sa kabilang eksena, si Agent Madani ay bumalik sa bansa, halos 3 linggo sa Afghanistan. Si Ahmed Zubair ng Afghan National Police ay kasosyo sa ahente na si Madani. Natuklasan niya na ang mga sundalo ng United States ay nagtra-traffic ng heroin, at pinatay nila siya para dito. Siya ay dinadala sa kanyang tahanan sa Kandahar, at binaril sa ulo at inilibing sa isang walang marka libingan. Interesado talaga siya sa kaso, classified case ang kaso, at pull siya out of there bago siya maging sanhi ng kanyang karera ng ilang tunay na pinsala. Si Agent Madani ay naglalagay ng dokumento laban kay Wolf, ang kanyang ulo. Ayaw niyang ipagpatuloy niya ang kaso. Siya ay hinila palabas ng Afghanistan dahil sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya, at malapit na niyang malaman kung ano mismo. Ang pagsasabi sa kanyang Kandahar ay hindi limitado kung hindi ay maaari siyang huminto. Tinanggap niya ang kahilingan nitong huminto. Binuksan ni Agent Madani at ng kanyang partner ang investigasyon sa isang Marine Force Recon Colonel na tinatawag na Schoonover.
Ang pagsabog at drug bust sa 41 St. Street Docks noong nakaraang taon, at lahat ng available sa isa sa kanyang mga tauhan si Teniente Frank Castle. Ang palagay ay ang The Punisher ay patay na, ngunit ang mga tahi ay hindi totoo. Nagsilbi sina Castle at Schoonover sa Afghanistan, parehong unit, pagkatapos ay pareho silang patay isang araw at 20 milya ang layo, tumatawag para sa mga tanong. Sa kabilang banda, sa construction site. Si Donnie Chavez ang bagong recruit, ay humiling sa construction site gang napayagan siyang sumali sa kanila sa nightclub na ang mga bayarin ay nasa kanya, kaya pinayagan nila siyang sumali sa kanila. Nagkakaroon ng talakayan si Lance para kumuha ng ibang trabaho para bayaran ang Gnuxi loan shark. Ang loan shark ay nagbabanta na mabali ang kanyang mga binti, kunin ang kanyang sasakyan, at lahat ng kanyang pag-aari. Matagal na nagtatalo sina Lance at Pauli kung bakit kailangan niyang magpahiram sa mga Gnuxi. Sila nagpasya na tawagan ang kanilang pinsan, kaya muli niya silang ikinabit para sa isang trabaho. Sa construction site, pinag-uusapan nina Lance at Pauli ang susunod na trabaho. Pagnanakaw sa Gnuxi at paggamit ng pera ng Gnuxi para bayaran ang Gnuxi. Lingid sa kanilang kaalaman na si Frank ay nakaupo sa tabi lamang ng dingding ay nag-uusap sila. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto nilang nakikinig na si Frank sa lahat ng kanilang pinag-uusapan tungkol sa. Pagkatapos ay sinimulan nilang banta siya, at hinihiling sa kanya na lumayo sa kanilang daan, at isipin ang kanyang sariling negosyo o baka magkaroon siya ng problema. Sa kabilang panig, ang isa sa kanilang kasamahan na si Scott ay nasugatan ng makinarya, at hindi maaaring maging bahagi ng trabaho ngayon, pagnanakaw sa Gnuxi gang, kaya pumunta sila upang kausapin si Donnie upang sumali sa kanila para sa trabaho. Nahirapan siya noong una, ngunit kalaunan ay pumayag na sumama sa kanila, nang hindi nakuha ang buong detalye sa anong uri ng trabaho ang gagawin nila ngayong gabi. Sa kabilang eksena sinubukan ng ahente na si Madani na kausapin siya sa kaso ng Schoonover, iyon ang kaso ay maling pananampalataya. Na ang kaso ay nakakatakot sa kanya, at ayaw niyang makita ang kanyang ulo sa isang plato. Nagmamaneho ang construction gang papunta sa basement kung saan gaganapin ang trabaho. Inabutan ng baril si Donnie. Pumasok sa basement sina Pauli, Donnie at Lance para isagawa ang operasyon. Si Leo ang driver, hinihintay niya sila sa loob ng sasakyan. Lahat sila ay nagsusuot ng maskara upang takpan ang kanilang mga mukha. Dinisarmahan nila ang guwardiya sa gate at kinaladkad siya sa silid kung saan ang operasyon ng pagnanakaw isasagawa. Hiniling nila kay Donnie na ipak ang lahat ng pera sa mesa sa bag. Natakot si Donnie at nanginginig habang ginagawa yon. Ang hawakan ng bag ay nakakabit sa bumuhos ang upuan at ang money bag. Habang sinusubukang ipak ang pera sa bag ay nahulog ang kanyang lisensya sa pagmamaneho, ang kanyang address sa bahay at ang buong pangalan ay makikita lahat ng pinuno ng Gnuxi gang. Nagmadali silang umalis sa basement. Nasa construction site si Frank na sinisira ang mga konkretong pader gaya ng dati. Nang dumating sina Donnie, Pauli, Lance at Leo mula sa pagnanakaw. Inilantad ni Donnie ang kanyang pangalan at tirahan ng mahulog ang lisensya sa pagmamaneho sa panahon ng pagnanakaw. Si Donnie ay sumisigaw ng shit, nagkamali ako na nagsisisi siya. Dahil ang Gnuxi ay may kanyang detalye. Kailangang mawala ng construction gang si Donnie dahil hahanapin siya ng Gnuxi at hanapin siya at ang kanyang mga kasabwat. Para maging ligtas ang construction gang kailangan nilang alisin si Donnie. Nangako si Donnie na hindi niya sila ibibigay, ngunit hindi nila kayang tuparin ang pangakong iyon. Hiniling ni Lance kay Leo na simulan ang mixer. Sinubukan ni Donnie na tumakbo, ngunit naabutan nila ito at binugbog hanggang sa siya ay mahina at hindi lumaban. Kinaladkad nila siya at inihagis sa mixing well. Patuloy na nagmamakaawa si Donnie para sa kanyang buhay. Ngunit tumanggi sila. Nagpakita si Frank at hiniling sa kanila na isara ang mixer. Tumanggi sila at nakipag-ugnayan sila kay Frank. Ginagamit ni Frank ang construction site hammer para disarmahan si Lance at ang dalawa pa, sina Pauli at Leo, nabali rin ang kanilang mga buto. Si Leo ay binugbog hanggang mamatay at itinapon sa mixer. Kinuha ni Pauli ang baril at tinutukan ng ilang beses si Frank, ngunit na-miss niya ang lahat at ang bala. Pagod na pagod, sinubukan niyang tumakas, kasama ang kotse. Habang sinusubukan niyang magmaneho, bumaril si Frank siya sa ulo. Sina Pauli at Leo ay itinapon sa mixer.
Tinanong ni Frank si Lance kung saan sila nagpunta upang magnakaw at mabali ang kanyang mga buto kung hindi siya sumagot ng anuman tanong niya. Ibinigay ni Lance ang impormasyon ng robbery site na nasa basement ng isang restaurant tinawag na Linelos sa Little Italy. Nakahanap si Frank ng bahay para kay Lance at itinapon siya sa loob ng mixer. Pagkatapos ay itinali niya ang isang lubid sa isang pader at inihagis ito sa loob ng mixer para matulungan ni Donnie ang kanyang sarili labas. Nagmaneho si Frank papunta sa basement ng restaurant sa Linelos sa Little Italy, kung saan ang Gnoxy gumagawa na ng kaayusan para hanapin si Donald Chavez. Nakuha na nila ang kanyang address at nakatira siya sa kanyang grandmother. Pagkatapos ay pinatay ni Frank ang ilaw, binaril ang isa sa mga lalaking Gnoxy, pagkatapos ay isang mabilis na putok ng baril. Nagkaroon ng patuloy na palitan ng putok ng baril, at pinatay ni Frank ang lahat ng miyembro ng gang ng Gnoxy sa silid, nananatiling pinuno ng gang ng Tony the Gnoxy. Pagkatapos ay pumunta si Tony at isinuot ang ilaw. Nakita niyang nakayuko na ang lahat ng tauhan niya. Lumitaw si Frank sa kanyang likuran at pinatay din siya. Lumabas si Frank sa basement bago dumating ang mga pulis. At dito nagtatapos ang pelikula.